Nahanap rin kita, apo ni Alfonso. Umalingaw-ngaw ang malamig na tinig sa loob ng lumang kapilya. Parang nagmula ito sa bawat sulok ng gusali. Napatakip ng bibig si Aling Marta habang nanginginig ang kanyang buong katawan. "Sir Ethan, tumakbo na tayo." Hindi na siya naghintay ng sagot. Maigpit niyang hinila ang braso ni Ethan palabas ng kapilya. Ngunit bago tuluyan makalabas ay napalingon si Ethan kay Elise. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng kapilya. Tahimik, hindi gumagalaw. Nakatingin lamang sa makapal na dilim sa pinakadulo ng silid. "Elise!" sigaw na Ethan. Ngumiti lamang ang dalaga. Isang ngiting puno ng lungkot. "Umalis ka," mahina nitong sabi. "Babawiin ko ang pangako ko." Hindi na unawaan ni Ethan ang ibig nitong sabihin. "Bakit? Sumama ka sa amin." Unti-unting umiling si Elise. "Hindi pa maaari." Pagkatapos ay kusa ng sumara ang malaking pintuan ng kapilya. Nagulat si Ethan. Mabilis niyang sinubukan buksan ang pinto. Ngunit tila may humarang mula sa loob. "Elise!" Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng dalaga. Walang sumagot. Tanging ang malamig na hangin lamang ang lumabas sa pagitan ng siwang ng pintuan. "Sir!" Halos umiyak na si Aling Marta. "Kung gusto mong mabuhay, umalis na tayo." Napahigpit ang kamao ni Ethan. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ayaw niyang iwan ang isang taong ngayon lang niya nakilala. Ngunit wala siyang magawa. Napilitan siyang sumunod kay Aling Marta. Pagdating nila sa mansyon, ay agad isinara ng matanda ang lahat ng bintana at pintuan. Sunod-sunod itong nagsindi ng kandila sa sala. Napansin ni Ethan na bawat kandila ay may maliit na simbolo inukit sa paligid nito. Para saan ang mga ito? Huwag mo nang itanong. Mas mabuti nang hindi mo malaman. Ngunit hindi na nakatiis si Ethan. "Mula nang dumating ako rito, puro kayo lihim." "Sino si Elise? Bakit kilala niya ang lolo ko? At sino ang lalaking nasa kapilya?" Tahimik lamang si Aling Marta. Huminga ito ng malalim bago lumapit sa isang lumang aparador. "Aling Marta, sino ba talaga si Elise? Bakit niyo ako pinipigilan lapitan siya?" Nagtatakang tanong ni Ethan. Napalunok si Aling Marta. Halatang may gusto siyang sabihin, ngunit tila may pumipigil sa kanya. "Sir Ethan, lumayo po kayo sa kanya." Mahina ngunit mariing wika niya. "At huwag na huwag kayong maniniwala sa lahat ng nakikita nyo." Lalong kumunot ang noo ni Ethan. Pilit niyang inuunawa ang mga salitang binitiwan ni Aling Marta. Ngunit lalo lamang siyang nalito. Marami siyang tanong, ngunit walang malinaw na kasagutan. Humugot ng malalim ng hininga si Aling Marta bago muling magsalita. "Mukhang maayos na po kayo, Sir Ethan. Maiiwan ko na po kayo." Saglit siyang tumingin sa paligid na tila may kinatatakutan. "Isa pa po, pumasok na kayo sa inyong silid at huwag na kayong lalabas sa ganitong oras. Nakikiusap po ako." Hindi na hinintay ni Aling Marta ang sagot ni Ethan. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Habang naiwan siyang nakatayo, puno ng pagkalito at lalong nababalot na misteryo ang katauhan ni Elise. Lumipas ang ilang araw. Sa umaga,
Abala si Ethan sa paglilibot sa Villa Esperanza. Sinusuri niya ang bawat sulok ng mansyon. Gumagawa ng plano kung paano ito maibabalik sa dating ganda. Bilang isang arkitekto, hindi niya maiwasang hangaan ang disenyo ng lumang bahay. Napakaganda ng pagkakagawa nito. Bulong niya habang hinahaplos ang mga ukit sa kahoy sa haligi. Lolo, bakit mo ito itinago ng napakatagal? Mula sa kusina ay lumabas si Marta na may dalang mainit na kape. Marami nang nagtangkang bilhin ang mansyon, Sir Ethan. Bakit hindi ito ipinagbili ni Lolo? Tahimik na napangiti ang matanda. Dahil ayaw niyang ipagbili. At bakit po? Diretso siyang tiningnan ni Marta. Dahil marami itong mga alaala, hindi na nagtanong si Ethan. Pakiramdam niya ay bawat sagot ng matanda ay nagdadagdag lamang ng panibagong misteryo. Pagsapit ng gabi, muli niyang naalala ang babaeng nakita niya sa sardine. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humihila sa kanya palabas ng mansyon. Lumabas siya sa balkonahe. Tahimik ang buong paligid. Ang buwan ay bilog na bilog, habang ang malamig na hangin ay marahang dumadampi sa kanyang mukha. At doon niya ito muling nakita. Nakaupo ang dalaga sa gilid ng lumang fountain. Tahimik lamang, nakatingin sa refleksyon ng buwan sa tubig. Hindi na natakot si Ethan. Sa halip ay dahan-dahan siyang lumapit. Pwede ba kitang samahan? Nagangat ng tingin ng dalaga. Saglit itong natigilan bago marahang tumango. Mupo si Ethan sa kabilang gilid ng fountain. Ilang minuto silang parehong tahimik. Hindi iyon naging nakakailang. Sa halip, parang matagal na silang magkakilala. Ako nga pala si Ethan. Alam ko, napangiti siya. Oo nga pala. Alam mo na ang pangalan ko? Oo naman. Ang pangalan mo? Bagyang yumuko ang dalaga. Elise. Magandang pangalan. Salamat. Muling natahimik ang dalaga. Si Ethan ang unang nagsalita. Palagi ka bang nandito? Tuwing gabi? Bakit sa gabi lang? Dagdag niya pa sa sasabihin. Tumingin si Elise sa maliwanag na buwan. Mas gusto ko ang gabi. Hindi ka ba natatakot? Unti-unti siyang napangiti. Hindi. Ikaw ba? Napakamot si Ethan sa ulo. Nung una, oo. Pero ngayon, bahagya siyang natawa. Parang hindi na. Napatingin si Elise sa kanya. Bakit? Dahil hindi ka naman mukhang nananakit eh. Napangiti rin ang dalaga. Isang simpleng ngiti. Ngunit iyon ang unang pagkakataong nakita ni Ethan na tunay itong ngumiti. At hindi niya maipaliwanag kung bakit. Ngunit gusto niyang makita ulit ang ngiting iyon. Mula ng gabing iyon, naging bahagi na ng kanyang buhay ang bawat gabi sa Villa Esperanza. Sa araw, inaayos niya ang mansyon. Sa gabi, nakikipagkwentuhan siya kay Elise. Minsan sa sardine, minsan sa lumang fountain, minsan sa ilalim ng napakalaking puno ng akasya. Ikinuwento ni Ethan ang buhay niya sa Maynila, ang trabaho niya, ang pangarap niyang magdisenyo ng mga lumang bahay upang hindi na tuluyan mawala ang kasaysayan ng mga ito. Tahimik lamang na nakikinig si Elise. Paminsan-minsan ay ngumingiti. Paminsan-minsan ay nagtatanong. Napansin ni Ethan na hindi kailanman nagkikwento si Elise tungkol sa sarili nito. Kapag tinatanong niya kung saan ito nakatira, kumingiti lamang ito. Kapag tinatanong niya kung may pamilya ito, tahimik lamang itong tumitingin sa buwan.
Hindi na iyon pinipilit na Ethan. Alam niyang darating din ang araw na kusa ito magsasalita. Hindi niya alam na ganoon din ang iniisip ni Liz. Habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ni Ethan, mahina siyang napabulong. Sana, huwag kang magbago. Habang masayang nagkukwentuhan sina Ethan at Elise, hindi maiwasan ni Ethan na mapatitig sa dalaga. Tila ba huminto ang oras sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Napakaganda ni Elise. Mataangos ang ilong, mahaba ang pilik mata, at mapupulang labi na lalo pang nagbibigay buhay sa kanyang napakagandang ngiti. May kakaiba ring ningning sa mga mata nito na tila may tinatagong hiwaga. Para kay Ethan, para itong isang panaginip na ayaw niyang matapos. Alam mo, kung ngilo lang ako, kanina pa ako natunaw sa titig mo. Natatawang biro ni Elise. Bagyang natawa si Ethan. Ngunit hindi pa rin niya inaalis ang kanyang tingin sa dalaga. Pasensya na, mahina niyang sabi. Hindi ko lang talaga mapigilan. Ang hirap kasing umiwas kapag napakaganda ang kaharap. Napailing si Elise habang nakangiti. Naku, mukhang alam ko na kung saan papunta ang usapan natin dalawa. Napakamot sa ulo si Ethan at bahagyang napatawa sa sarili. Ganun na ba ako kahalata? Konti lang, natatawang sagot ni Elise. Umugot ng malalim na hininga si Ethan. Sandali siyang tumingin sa kalangitan bago muling ibinalik ang tingin sa dalaga. Sa totoo lang, simula nang makita kita, parang may nagbago sa akin. Hindi na kita maalis sa isip ko. Sa umaga, ikaw ang una kong iniisip. Sa gabi naman, ikaw ang huli bago ako makatulog. Sandaling natahimik si Elise habang nakatingin lamang sa kanya. Alam ko masyado ako mabilis. Halos kakakilala pa lang natin. Pero ayokong magsinungaling sa nararamdaman ko. Unti-unting lumapit si Ethan. Sapat lamang ang distansya upang marinig ni Elise ang bawat salitang kanyang bibitawan. Elise, gusto kita. At kung papayagan mo ako, gusto kitang mas makilala. Hindi kita minamadali. Handa akong hintayin ang araw na baka magkaroon din ako ng puwang sa puso mo. Napangiti si Elise. Ngunit kasabay noon ay may lungkot na sumilay sa kanyang mga mata. Para bang may gusto siyang sabihin, ngunit hindi niya magawang bigkasin. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang pisngi ni Ethan. Ethan? Mahina niyang sambit. Kung alam mo lang kung gaano ko kagusto maging normal ang lahat. Napansin ni Ethan ang biglang pananahimik ni Elise. Unti-unting napawi ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng kaba. Nag-aalala siyang baka masaktan o nabigla ang dalaga sa kanyang biglaang pagtatapat. Natakot siyang baka maging masyado siyang padalos-dalos at tuluyan na siyang layuan ito. Pasensya ka na, agad niyang sabi habang pilit na ngumingiti. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Masyado yata akong nagmamadali. Bahagya siyang napayuko at napabuntong hininga. Ang totoo, natatakot lang ako. Baka ito na ang huling beses na magkausap tayo. Baka bukas, kapag nakita ulit tayo, iiwasan mo na ako. Hindi niya magawang tignan si Elise sa mga mata. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang mas mabigat pa ang katahimikan kaysa sa anumang salitang maaari niyang marinig.
Biglang humihip ang malamig na hangin. Nagsimulang kumaluskos ang mga dahon at malalaking puno, at ang masayang sandali nilang dalawa ay tila nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Sa hindi kalayuan, may isang pares ng matang tahimik na nagmamasid sa kanilang dalawa.